Nagugutom na si Ash, kaya sinabi ni Brock na mayroong bayan sa dulo ng kagubatan. Nabuhayan ng loob si Ash at agad na tumakbo, kaya naman sinundan siya ni na Misty at Brock. Habang nakita naman sila ni Jigglypuff at ito ay napangiti. Pagdating nila sa bayan, tumakbo si Togepi patungo sa isang hardin at nakakita ng isang batang babae na tinuturuang sumayaw ang kanyang mga Igglybuff. Nilapitan ni Misty si Togepi at humingi ng paumanhin sa batang babae kung sakaling nakagulo sila. Agad na humanga si Brock sa batang babae na ang pangalan ay Brittany, bagamat hinila siya ni Misty palayo. Ipinakilala ni Brittany ang kambal na Igglybuff, sina Gigglybiff at Gigglybuff. Sinabi ni Brittany sa kanila na sinanay niya ang mga Igglybuff na sumayaw at kumanta. Inamin niya na isa siyang TV star kasama ang kanyang mga Igglybuff. Dahil sa kanilang kasikatan, magkakaroon sila ng pagtatanghal ngayong araw. Inisip ni Brock na maaari siyang makipagduet sa kanya, pero kinaladkad siya ni Misty palayo. Ipinakita ni Brittany ang sayaw at awit kasama ang mga Igglybuff na may suot na mga headwrap. Namangha ang mga bida sa kanilang ipinakita. Pinapanood sila ng Team Rocket habang iniisip ni Jessie na kunin ang mga Igglybuff para sa kanyang sarili. Naalala ni James na may mga poster para sa magaganap na concert habang iniisip naman ni Jessie na kailangan nila ng plano para mahuli ang kambal. Tuwang-tuwa ang mga bida sa pagtatanghal at inisip na magiging matagumpay ito. Lumitaw si Jigglypuff para kumanta, kaya kinuha ni Ash ang mikropono habang binigyan naman siya ni Brock ng pagkain na masaya namang kinain ni Jigglypuff. Inisip ng mga bida na magiging superstars sina Brittany at ang mga Igglybuff na ikinagalit ni Jigglypuff. Dinala sila ni Brittany para mananghalian. Samantala, sinipa ni Jigglypuff ang mga Igglybuff at tinapakan ng kanilang mga headwrap. Dumating si Misty at nakitang nawala ang mga headwrap ng mga Igglybuff. Nagsinungaling si Jigglypuff na may malakas na hanging umihip kaya natanggal ang mga ito, sabay balik ng mga ito sa ulo ng mga Igglybuff. Sinabi ni Ash kay Misty na bibigyan sila ni Brittany ng mga tiket para sa pagtatanghal, kaya inanyayahan niya si Jigglypuff na sumama. Hinangaan ng mga bida ang damit ni Brittany at ang headgear ng mga Igglybuff na ikinainggit ni Jigglypuff. Dahil doon, sinipa ni Jigglypuff ang kambal mula sa mesa. Nang maglaon, nagsimula na ang concert habang kumakanta at sumasayaw sina Jigglypuff at Brittany. Nagustuhan ni Jigglypuff ang pagtatanghal, kaya pumunta siya sa kwarto ni Brittany para kunin ang mikropono sa bag ni Ash, kinain pa nga nito ang tinapay ni Brock. Nang matapos ni Brittany ang kanyang pagtatanghal, lalabas na sana si Jigglypuff para kumanta. Gayunpaman, lumitaw ang Team Rocket at sila ang kumanta. Binigkas nila ang kanilang moto, pero hindi natuwa ang mga manonood sa kanilang pagdating. Inilabas ni James ang victory bell at kinagat siya nito, habang inilabas naman ni Ash ang fanpy. Gumamit ang victory bell ng Razor Leaf pero sumablay ito at natalo. Inilabas ni Misty ang Poliwhirl laban sa Wobbuffet ni Jessie. Susubukan sanang gumamit ni Jigglypuff ng double slap pero naharang ito ng Wobbuffet. Gumamit ang Poliwhirl ng water gun at ang fanpy ng tackle pero parehong nakontra ang kanilang mga atake. Inilabas ni James ang whizzing na ang smoke screen ay binalot ang buong lugar. Nakatakas ang Team Rocket habang nalungkot naman si Brittany dahil nanakaw ang kanyang mga Igglybuff. Sinabi ni Ash sa mga manonood na magkakaroon muna ng break pero hindi natuwa ang madla. Kaya naman, pinili ni na Ash at Misty si Brock para magbigay ng aliw. Tumanggi si Brock pero nagbago ang isip niya nang pakiusapan siya ni Brittany. Inutusan ni Ash ang Noctowl para hanapin ang mga Igglybuff. Samantala, inaliw ni Brock ang mga manonood sa pamamagitan ng kanyang kanta at naging matagumpay naman ito. Inisip ni James na dapat silang gumawa ng cartoon base sa mga Igglybuff para sa buong mundo, pero hindi sumang-ayon si Jessie dahil magiging supporting actors lang ang mga ito sa kanyang sariling show. Inisip ni Jessie na ang kanyang kasikatan ay magiging parang snowball na gumugulong pababa at walang tigil sa paglaki. Tiningnan niya ang mga Igglybuff pero nakitang nahuli rin pala nila si Jigglypuff. Agad nilang itinapon si Jigglypuff at iniwan itong nakatali sa puno habang may takip ang bibig. Nang mahanap ni na Ash ang nakatali na si Jigglypuff, pumayag itong ituro kung nasaan ang Team Rocket. Samantala, inulit ni Brock ang kanta na hindi nagaanong nagustuhan ng mga manonood. Nahanap ng Noctowl ang Team Rocket at agad na pinabagsak ito. Sina Ash, Misty, at Brittany ay lumitaw sa harap ng Team Rocket. Gayunpaman, hindi papayag si Jessie na masira ang kanyang mga plano. Inilabas ni Ash ang Totodile, si Misty naman ang kanyang Corsola, habang si James ay ang Victory Bell, na kinakagat na naman siya, at si Jessie ang Arbok. Iniwasan ng Totodile ang Vine Whip ng Victory Bell at kinalmot ito. Ni-headbutt ng Arbok ang Corsola, na gumanti naman sa pamamagitan ng pagtakal dito. Tumalsik ang Arbok kay Jessie, na naging sanhi ng pagkahulog ng bag at paglaya ng kambal. Sinubukan pang lumaban ni Meowth, pero natakal siya ng Corsola.
Lumapit sina Gigglybiff at Gigglybuff kina Arbok at Victreebel para akitin ang mga ito, at pagkatapos ay binigyan sila ng sweet kiss. Sinampal ni Jigglypuff sina Arbok at Victreebel, sabay tulak sa kanila kina James at Jessie, na nakuryente ni Pikachu bago tuluyang pinatalsik ng water gun ng Totodile. Pagod na si Brock sa sobrang pagkanta, pero lumitaw na sina Brittany at ang kanyang mga Igglybuff, na nagpasaya sa mga manunood. Sumayaw at kumanta sina Brittany at ang mga Igglybuff, kasabay ang mga manunood. Nang matapos ang concert, lumitaw si Jigglypuff at kinanta ang kanyang awitin, na naging sanhi ng pagtulog ng lahat. Dahil dito, muling sinulatan ni Jigglypuff ang mukha ng lahat pagkatapos ay galit na umalis. Nakarating ang mga bida sa isang napakagandang lawa. Binasa ni Brock ang pangalan nito, ang lawa ng Slowpoke, na kilala rin bilang lawa ng Enlightenment. Hindi alam ni Ash ang ibig sabihin ng salitang iyon, kaya ipinaliwanag ni Brock na para itong paglutas ng isang bugtong na naglalantad ng katotohanan. Medyo nalito ang mga bida tungkol doon. Biglang lumitaw ang Team Rocket mula sa ilalim ng lupa dahil ibinaon nila ang kanilang mga sarili. Nagulat ang mga bida na makita sila ng ganito kaaga, kaya nag-anunsyo ang Team Rocket na ibabaon nila muli ang kanilang sarili at lalabas lang kapag nariyan na si Pikachu. Sinabi ni Brock na dapat silang humukay ng butas at manatili na lang doon. Kaya naman, maglalaban na sana ang Team Rocket at si Ash. Gayunpaman, isang Slowpoke ang lumitaw na may dalang bandila. Pumunta ito sa isang pwesto, inilubog ang buntot sa tubig, at hindi na gumalaw. Nagpa siya ang mga magkakaibigan at ang Team Rocket na baliwalain ang Slowpoke at naghanda na sa laban. Bago pa man sila magsimula, isang babae ang lumitaw at sinabing trespassing sila dahil paboritong pwesto ito ng Slowpoke. Sinabi ng mga bida na wala namang espesyal sa pwestong iyon at maaari namang lumipat ang Slowpoke sa ibang lugar. Ipinakilala ng babae ang sarili bilang si Madeline mula sa templo ng Slowpoke sa dulo ng daan, kung saan ang mga tagapaglingkod ay nagninilay-nilay tungkol sa kahulugan ng pag-iral, gaya ng ginagawa ng Slowpoke. Inisip ng mga bida na isa lamang itong Slowpoke, pero sumagot si Madeline na iniisip nito kung bakit siya isang Slowpoke. Nagkomento si Meowth na ginagawa lang iyon ng Slowpoke para manatili roon ng may tulalang mukha. Sinabi ni Madeline na hindi iyon ang punto, sabay tinanong niya si Ash kung sino ba talaga siya at ano ang kanyang essence o pagkakakilanlan. Sumagot si Ash gamit ang kanyang pangalan, pero hindi siya sigurado sa kanyang pag-iral. Ipinaliwanag ni Madeline na ang pangalang Slowpoke ay ibinigay lamang ng mga tao, pero sino ba talaga ito? Alam ni na Ash, Misty, at Team Rocket ang kanilang mga pangalan, habang sinusubukan naman ni Brock na pormahan si Madeline. Gayunpaman, wala sa kanila ang may malinaw na ideya kung sino ba talaga sila. Sinabi sa kanila ni Madeline na 10 taon na siyang naghahanap ng paliwanag o enlightenment na ikinagulat ng mga bida. Alam ni Madeline na hindi ito madaling makuha pero tiniyak niya na hindi siya nagmamadali, kaya inanyayahan niya silang lahat sa templo para mananghalian na nakahikayat naman sa Team Rocket. Dinala sila ni Madeline sa templo kung saan namangha ang lahat sa rami ng mga Slowpoke. Tinanong ni Ash kung bakit ito tinawag na templo ng Slowpoke at ipinaliwanag ni Madeline na isang pari ang nagnilay-nilay dito kasama ang maraming Slowpoke daan-daang taon na ang nakalilipas at nakamit ang paliwanag, kaya itinayo ang templo para sa kanyang karangalan. Ipinakita niya ang isang malaking gintong rebulto ng Slowpoke na ikinagulat ng Team Rocket. Nagtanghalian ng mga bida at ang Team Rocket at napansin nila ang ibang mga bata na nag-aaral doon. Naalala ni Madeline na may isang taong nagngangalang Gary Oak na pumunta rito para mag-aral ng hamon sa pagsasanay. Nagalit si Ash at gustong kunin ang hamon na kinuha ni Gary, na inasahan na ni Brock at Misty. Inisip ng Team Rocket na dapat nilang makuha ang rebulto para matuwa ang kanilang boss, kaya nagpasya rin silang tanggapin ang mga hamon. Si Misty, na may pagdududa, ay hindi naniwalang gusto nilang matuto, pero luha ang umamin ng Team Rocket na kahit naligaw sila ng landas ay gusto lang nilang matuto at magsanay. Sumagot si Madeline na anuman ang iyong panig ay hindi dapat makaapekto sa kagustuhang matuto. Dinala sila ni Madeline sa isang meditation room kung saan ang mga tao at Pokemon ay magkasamang nagninilay-nilay. Isang lalaki ang nag-ambala at pinalo ng isang tabla, pero hindi ito nagpakita ng anumang reaksyon. Sinabi ni Madeline na ang layunin ay mamaster ang mga iniisip. Sinubukan ni na Ash, Misty, Brock, at Team Rocket na huwag mag-isip ng kahit ano. Napanaginipan na agad ni Ash na nananalo siya sa league, kaya pinalo siya. Naisip naman ni Misty na makahuli ng isang legendary water Pokemon, habang si Brock naman ay ang makatagpo ng mga babae, kaya pareho silang pinalo. Ganoon din ang nangyari sa Team Rocket, kahit nakipagtalo pa sila sa lalaki. Nakita ni Ash na mahirap iyon, kaya dinala sila ni Madeline sa susunod na hakbang. Sinabi niya na kailangan nilang kuskusin at lagyan ng wax ang buong pasilyo.
Nagulat sina Misty, Brock, Jessie, at James dahil masyadong malaki ang pasilyo, kahit tiniyak ni Madeline na maaari nilang gamitin ang lahat ng oras na gusto nila. Gayunpaman, masigasig na nagsimula si Ash, kaya nakipagkumpetensya rin ng Team Rocket habang nag-cheer sina Togepi at Pikachu para kay Ash. Nagkaroon pa sila ng karera kahit sinabihan silang huwag magmadali, at nagawang malusutan ni Ash ang Team Rocket para manalo. Naiinis ang Team Rocket habang pagod naman ang iba pero nakahinga ng maluwag na tapos na ang trabaho, ngunit inamin ni Madeline na nakakaaliw silang panoorin. Gayunpaman, itinuro niya na marami silang nakaligtaang dumi kaya kailangan nilang ulitin ito. Sinabi niya na pagkatapos noon ay magkakaroon pa ng mas maraming pagsasanay, na ikinadismaya ng lahat. Nang maglaon, malinis na ang lahat. Pagod na sina Jessie at Meowth pero ipinaalala ni James na kailangan nilang kunin ang gintong rebulto. Ipinaliwanag ng mga bida na ang susunod na bahagi ay ang pangingisda at inanyayahan ng Team Rocket na sumama. Sumagot ang Team Rocket na masyado na silang pagod para sa anumang pagsasanay. Gayunpaman, tinawag ni Misty ang sarili na bata pa at malakas, na ikinagalit ni Jessie. Nangisda ang mga bida, habang sina Jessie at James naman ay nakangisi dahil alam na ni Jessie kung paano tatangayin ang gintong Slowpoke. Nakita ng mga bida at ni Meowth na hindi pa rin gumagalaw ang Slowpoke at nakahuli ito ng isang Goldeen gamit ang buntot nito. Nakita rin nilang nakakuha ito ng Lantern at Magikarp. Ipinapaalala ni Madeline sa kanila na ang layunin ay ang mangisda at hindi ang manghuli, kaya naman sinubukan ni Misty na kumuha ng Water Pokemon dahil eksperto siya rito. Nangisda sila pero wala silang nahuli. Biglang nakahuli ang Slowpoke ng isang Gyarados na ikinalungkot, ikinainggit, at ikinagalit ni Misty dahil espesyalidad niya ito pero wala man lang siyang nahuli. Sa galit ni Misty, inihagis niya si Meowth sa lawa at inutusang alamin kung bakit hindi sila makahuli ng Pokemon. Inisip ni Meowth na mas baliw pa si Misty kaysa kay Jessie. Nalaman ni Meowth na maraming ang water Pokemon sa lawa pero alam ng mga Pokemon na mahuhuli sila ng mga Hawks. Ipinagpatuloy niya na hindi naman gustong manghuli ng Slowpoke kundi gusto lang nitong matuto. Nakita ng mga bida na ito pala ay tungkol sa pagkakaroon ng payapang isip. Biglang nakahuli ang Slowpoke ng isang Shelder. Itinuro ni Madeline na ang Shelder ay kumakatawan sa pag-asa na hindi pa nila nasusubukan. Sa pamamagitan ng pagkontrol sa isip, nagawa itong mahuli ng Slowpoke. Biglang gumamit sina Jessie at James ng bisikleta para ilabas ang rebulto mula sa templo. Nasalubong nila ang mga bida na agad namang umiwas. Nanatili sina Madeline at Slowpoke at ang Slowpoke ay nag-evolve na bilang isang Slowbro. Gumamit ito ng confusion na pumilit kina Jessie at James na lumayo sa bisikleta at pagkatapos ay ibinalik ang rebulto sa dati nitong pwesto. Namangha ang mga bida pero naisip ni Brock kung ano kaya ang mangyayari kung nahuli ng kaunti ang pag-evolve ng Slowpoke. Sinabi ni Madeline na na-master na nito ang kanyang mga iniisip at naniwala siya sa pag-evolve ng Slowpoke. Alam niyang nagtitiwala ang mga bida sa kanilang mga Pokemon kahit hindi pa sila enlightened. Sinabi niya sa kanila na ang tunay na paliwanag ay ang pag-alam na maaari kang maging mas mabuti ngayon kaysa kahapon. Sa pagkakaroon ng mas maraming kaibigan, maaari kang sumulong. Mayroon siyang parehong pagkakataon kasama ang Slowpoke at pinayuhan ng mga bida na gawin din ang ganoon, na tinanggap naman nila. Galit pa rin ang mga bida sa Team Rocket, kaya inisip ni Madeline na makakatulong sa kanila ang pagsasanay. Kumaway na ang mga bida kay Madeline bilang pagpapaalam. Samantala, nasa loob ng templo ang Team Rocket para magtago mula sa Delibird. Gayunpaman, pinapalo sila ni Madeline at ng mga staff ng templo ng mga tabla para paalalahanan silang panatilihing payapa ang kanilang mga isip.